Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Fred TV Channel at naimbitahan po maging moderator ng ating dalawang magiting na debatista na si Brother Junri ng RCC at si Brother Pastor Ryan Pantes ng Baptist. Ngayon po ay tayo ay magkakaroon ng isang magyong debate. At ito po ang topic ng Mother of God, Mary Mother of God, at affirmative po ang kapatid natin si Chundri at mag-negative naman po si Pastor Ryan Puentes. Okay, siguro pakilala muna isa-isa para maayos sa Brother Chundri. Pakilala ka muna. Okay, so pati camera ko nawala. Wait lang ha. Deactivate ko muna. Ayan. Yan, so isang pinagpalang gabi ulit sa ating lahat mga kapatid, no? Katoliko man o hindi katoliko na nanonood ngayon. At pasensya po sa mga viewers ko kanina. Bigla po tayong nawala sa live. Naghang bigla yung computer ko. Nag-blackout as in talaga. Nawala lahat yung yung ano ko dito. Yung Zoom lang ang naiwan. Hindi ko alam ano nangyari. Ganun talaga. Pero ganyan pa man, sa gabi pong ito, meron po kaming tatalakayin ni Pastor Rian na isa pong dogma ng simbahan na siyempre kanyang tinututulan. Ano? So yung trabaho lang naman po natin dito ay ipaalam at ipahayag ang katuruan po ng simbahan. So sana po maging mabunga ang debate po ngayon at God bless po sa ating lahat. Okay, at para naman po sa ating negative side na si Pastor Ryan Puentes. Bro, pakilala ka po, bro. Alright. Magandang gabi po sa ating lahat and salamat po sa invitation at sa hamon Bro Junri na makakausap po natin ngayon at magiging host ngayon o kaya yung moderator. Maraming salamat and once again tayo po titindig as negative sa tema po ng aral ng RCC na Mary is the Mother of God. So tayo po negative po dyan. At sana po meron po kayong matutunan ngayon pong gabi na ito at just would like to shout out po sa ating mga kapatid sa pananampalataya, lalo na po sa ating mga kaibigan at kababayang mga Katoliko. Sana po meron po kayong matutunan ngayong gabi na ito at I hope and pray na tayo po ay maging open-minded at maganda po magiging maayos at matiwasay pong pag-uusap ngayong gabi na ito. Maraming salamat. Ayan, magandang gabi po. Thank you. At ako naman po si Fred TV Channel at naka-live po lagi tayo sa Fred TV Channel ng Facebook at YouTube. At tumatay yung magiging timer, moderator. At ako po ay isang Katoliko. Official member po ako ng Ethos Bottom. Yan po ang mga isa sa mga samahan ng punto por punto. Sa TikTok po kami makikita lagi. Okay, babasahin ko lang po ang rules natin para sa gabing ito. Debaters Convention Rules and Regulations. Number 1. Ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin ng 20-second max. Kung titigil ang sumasagot ng at least 3 seconds, magsasabi ng moderator ng next question. Number 2. Kung categorical question, kailangan sumagot ng categorical muna bago magpaliwanag, hindi lalampas ng 20 seconds. At ang moderator at ang admin ang magbabantay ng 20 seconds. Number 3, kung walang sagot ng categorical or hindi categorical question, next question agad, walang paniwanagan. Number 4, kung ano ang tanong, yun lang ang sasagutin. Number 5, sa unang pagtatanong, kinakailangan ang tinatanong lamang ayon sa itinindig ng affirmative, negative side, at sa rebuttal stance sa cross-examination, maaari nang magtanong ang examiner kahit anong inilatag man o hindi inilatag. Number 6, ang debater na makakatanggap ng 3 warning mula sa moderator ay may kaukulang disiplina, babawasan ng 1 minuto ang kanyang oras ng pagtatanong o daragdagan ng 1 minuto kung ang tinatanong naman ang paglalapatan. Number 7, out of topic are not accepted.
Number 8, no side comment. Number 9, no unpro attitude. Number 10, no objection during conclusion. Number 11, respect the admin and moderators. Decision is always final. Number 12, ito lamang ang iiral na patakaran bilang pagsasaayos ng debate na ito. At meron po kayong 10 minutes na latag, 10 minutes question answer, and then 5 minutes conclusion. Ito po ba ay inaagrihan nyo both side? Clarification lang ako, Mr. Moderator. So, sa rules natin, walang 10 seconds. Pass lang agad pag hindi Yes, sagot. bro. Pero- Number 3. Pero yung kung ang tanong na categorical dapat sagutin, hindi pwedeng iwasan yun. Yes or no lang. Yung categorical, halimbawa, Halimbawa, wala sa categorical yung question. Kasi walang 10 seconds, so mag-pass na lang, ganun. pass na lang kung wala kang sagot ng categorical. Kung wala sa categorical ang tanong mo, pwede niyang sagutin. Halimbawa, nagtanong ilan, saan, at saka Pero pwede nagtanong sumagot ng both. Hindi, ibig sabihin wala kang sagot. Pag both ang sagot mo. Kasi may mga question kasi na both yung sagot eh. May question sa both, pwede ka magpaliwanag ng pag-both. Okay, Halimbawa, okay. At least pero hindi- accepted pa rin yung both sa categorical if Oo, ever. sa Okay. categorical. May sagot ka kasi pagka both. Ibig sabihin may sagot ka sa hindi, oo. Okay. Kasi ang iniwasan So, natin dito, Okay na baka po ako kasi, dun sa mga rules, Mr. Moderator. okay. Pastor Rayan, okay ka ba? Okay na yun. Okay na. Okay. Ayan. Okay, kita nyo 10 naman siguro. seconds ang 10 minutes ang stand. Oo, Pakitanungan. kita nyo yan tayong yung timer sa apps. Okay, Nakashare. Mr. Okay. Moderator. Okay po. Sige bro, affirmative, bro Junri, pag nag-start ka na, ang time mo mag-start na rin bro. Okay, maraming salamat, Mr. Moderator. So, again, once and for all mga kapatid, ang pag-uusapan po namin ngayon ni Pastor Rian Fuentes, actually siya po ang nag-propose ng pag-uusapan. Ako ang naghamon pero siya po ang nag-propose na ito na lang na topic. So ang binigay niya na proposition, so I assume na dalawa kaming mag-affirmative, Kasi ang binigay niya is Mary, the Mother of God. Yan. So ako po yung first speaker bilang affirmative. So is Mary the Mother of God? Of course, bilang Katoliko, ang sagot po natin yan mga kapatid is yes. Pero, to be clarify, Mary is Mother of God, yes, but not ontological. To be clear lang not ontological. Meaning, hindi po galing kay Maria ang pagka-Diyos ni Panginoong Jesucristo o nauna pa si Bering Maria sa Diyos o sa pagka-Diyos. Okay? So when we say Mary is the Mother of God, does not mean na sa kanya nagmula ang pagka-Diyos ni Kristo o mas nauna pa siya sa pagka-Diyos ni Kristo. Yan po ang una. Pangalawa, Mary is the Mother of God. Hindi po ibig sabihin na ina siya ng tatlong Trinidad. Hindi po yun ang turo ng simbahan. Specific lamang po ang kanyang pagiging ina sa Diyos sa second divine person. So pinapauna ko na ito para wala pong mangyaring strawman mamaya. Kasi baka ang titirahin ni Pastor Rian ang sarili niyang unawa at hindi ang aral ng simbahan. Okay? So what is the really teaching of the church? So tingnan muna natin bago tayo magbigay ng mga talataan sa Biblia kasi importante kung ano talaga ang teaching ng simbahan, So dito po sa Fundamentals of Catholic Dogma, mga kapatid, na ating pong inihanda, ito po ang teaching ng simbahan, Ang sabi ng simbahan, as Mary conceived and bore the person of the God Logos, subsisting in human nature, she is truly the Mother of God. Thus, that title, tandaan po natin palagi, titulo po ito, ang pagiging Mother of God is a title, hindi po essence. Alright? So, thus the title of Theotokos means God-bearer or Mother of God.
includes a confession of divinity. So makita natin dito na si Inang Biring Maria, kaya siya nagkaroon ng titulong Mother of God dahil kanyang ipinaglihi at dinala sa kanyang sinapupunan ang person of the God Logos, meaning ang ating Panginoong Kristo. Kaya siya binigyan ng titulong Theotokos or Mother of God dahil ang kanyang ipinaglihi, ipinagbuntis ay the person of God Logos, mga kapatid. Okay, so yun po ang clarification na dapat maunawaan ni Pastor Rian kasi baka mamaya titirahin niya ang unawa niya. So, kinaklaro lang po natin what is the teaching of the church regarding Mother Mary as the Mother of God. Okay? Not ontological, mga kapatid. Okay? Kundi dahil ang kanyang ipinaglihi at kanyang ipinagbubuntis at ipinanganak ay ang person of the second person of the Holy Trinity. Kaya nga dito pa sa isa pang pahayag ng simbahan, no? Sa Fundamentals of Catholic Dogma pa rin, ito po ang ating mababasa. The dogma of Mary's motherhood of God contains two truths. One is that Mary is truly a mother, that she is she contribute everything to the formation of the human nature of Christ, that every other mother contributes the formation of the fruit of her body. So ito po yung una, no, na contributed yung human nature of Christ po kay Inang Birheng Maria. And second, Mary is truly the mother of God, that is, she conceived and bore the second person of the divinity. Not indeed according to the divine nature, but according to the human nature. So napagkalinaw dito na sinabi, Mary is truly the mother of God, that is, she conceived and bore the second person. Okay? Second person po ang sinabi ng simbahan, hindi po ang Trinity. Kaya para hindi maistroman, yung God po dyan na Mother of God is not pumapatungkol sa Trinity, but specifically sa second divine person. Okay, so dahil nakita na natin ang pinaka-teaching ng simbahan, then let us explore the Bible. Kung talaga ba nagturo ang banal na kasulatan na isang babae maglilihi at magbubuntis ng isang lalaki at yung kanyang ipinagbubuntis at pinaglihi ay isang Diyos, kasi yun ang sinabi ng simbahan. Di ba? Kaya siya binigyang titulo ng Mother of God dahil ang kanyang pinaglihi at binuntis o yung pinaglihi at kanyang dinala sa sinapupunan at pinanganak ay ang God Logos, ang Diyos. Meron ba yan sa Bible? Basahin po natin ang hula ni Isaías, mga kapatid. 7:14 ng Isaiah, ito po ang wika ng propetang si Isaias. Therefore, the Lord himself shall give you a sign. Behold, a virgin shall conceive, ito ang sinabi ng simbahan, and bear a son, di ba? And shall call his name Emmanuel. Mamaya, malalaman niyo what is the meaning of Emmanuel. Gayunpaman, ito pinagdala niyang pinaglihi at pinagbubuntis. Ano ba ito? Sa Isaiah 9:6 naman, ano naman yan? For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. So napakalinaw, mga kapatid, na ang ipinaglihi at ipinagbuntis ng ating Inang Birheng Maria na ayon sa simbahan kaya siya binigyan ng title na Mother of God. It's because sa hula pa lang ni Isaiah ay magbubuntis at magmanganak ang isang birhen at ang kanyang pinagbubuntis at ipanganganak ay the Mighty God. No, kaya nga dito sa Matthew 1:21-23, ano ang pangalan ng batang iyon na ibubuntis at papanganak na Mighty God? Anong pangalan? Matthew 1:21-23, mga kapatid. Ito po ang wika ni Apostle Matthew na nakasaksi, no, sa buhay ni Panginoong Jesucristo. And she shall bring forth a son, and thou shalt call him his name Jesus, for he shall save his people from their sins.
Sa 23 na natin agad basahin. Behold, a virgin shall be with child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted is God with us. So yung palang bata, yung Emmanuel is God, mga kapatid. Kaya nga, again, ang sabi ng simbahan, na binigyan siya ng titulo na Theotokos, God-bearer, or the Mother of God, dahil ang kanyang pinaglihi, ipinagbubuntis, at ipinanganak, ayon sa Isaiah 9:6, Mighty God. Isaiah 7:14, Emmanuel. Ang sabi ni San Matthew na umunawa sa hula ni Isaiah sa Isaiah 7:14, ano yung Emmanuel? God with us. Pero kung babasahin natin ang Greek, mga kapatid, no, yung pong pagsabi na Emmanuel, o ito po dito sa part na itong God with us, sa Greek po niyan, mayroon po iyang definite article na ho theos, meaning the God is with us. So, yung ipapanganak na bata na pinangalan ng Jesus is the God with us. So, napaka linaw po ang turo ng simbahan, mga kapatid, no? Na ang birhen na binanggit sa hula ni Propeta Isaías ay naganap or natupad sa katauhan ni Inang Birheng Maria na nagbuntis, nagsilang sa isang bata na pinangalan ng Jesus, na yung batang Jesus na iyon is the mighty God, the God that with us, Emmanuel. Yun lang at maraming salamat. Iyan, maraming salamat bro. At meron ka pang 30 seconds sana pero okay na siguro yun. Wave na natin yan, Mr. Moderator. Okay, salamat. At Pastor Puentes, ikaw na po ba ready magtanong? Meron ka pong 10 minutes para sa pagtatanong at 20 seconds para naman sa pagsagot ni Brother John Ray. So, sige po. I'm ready. Okay. Una ko pong katanungan, bro, John Ray. Sabi mo na regarding po sa pagkainan ni Maria, sabi mo na hindi ontological. So, sa dinami-dami pong kahulugan po ng salitang ina o mother, alin po yung pinaka pinili ninyo o ng simbahan ninyo para sa kahulugan po ng salitang ina o mother? Ano po ang pinaka kinuha po ninyong kahulugan dito? Well, pag sinabi nating mother, ina. No, wala na siyang ibang kahulugan para sa atin kasi pag sinabi mong ina, isang babaeng nanganak ng isang batang sa kanya. Kaya siya mother. Kaya nga in John 2:1, tinawag siya na Mother of Jesus. In Luke 1:43, Mother of my Lord. Kaya yun ang pagiging ina niya, Next meaning sa question. kanya nagmula ang batang ipinanganak. Next Next question. Okay, next question po, yung ina, yan lamang po ay translation o kaya Objection, Mr. Moderator. Most of the time, Is nagpapaliwanag na siya kung ano yung ina sa kanya. Magtanong lang po siya, Mr. Moderator. hindi, this is a premise, moderator. okay. May counter ka ba bro? Premise po yun, Premise premise. lang. Okay, nagpa-premise Sagot pa lang niya siya yun bro. Time niya naman to bro, John Ray. Sige, premise ka bro. Pero running time kasi tayo bro. Yes, ang sagot mo po is ina, ibig sabihin hindi naman po yon kahulugan kundi yan po yung translation. Tinagalog mo lang yung mother eh. Clarification, Mr. meron Moderator. Clarification. Clarification. Hindi lang po ina yung sinabi ko. Ang sinabi ko, ina na nagsilang ng isang bata kaya tinawag na mother. Na yung batang isinilang niya sa kanya talaga galing. Okay. Gets ko. Okay bro. Paki-rephrase nung tanong bro. Yes, Okay. hindi ko naman sinabi moderator na yun lang sinabi niya. Ang sagot niya po ina at Okay. tinagalog niya po yung mother. Kaya ang tanong ko po dito, marami kasing kahulugan eh. Maraming kahulugan ng salitang ina o mother. Tagalog or English, ina or mother, maraming kahulugan. Sige bro, tanong ka bro. Ano po ang inyong pinakakahulugan? For example, meron itong, ito na lang, 4. Magbibigay ako ng 4 sa'yo. Sabi mo, hindi ito logical. Meron pong 4 na kahulugan po ng ina or mother. Biological,
adopted, stepmother, surrogate mother, o baka meron ka pang Maraming salamat. ano Maraming yun? salamat sa paglilinaw, no? So, doon tayo sa biological, of course. Dahil nga, kaya nga sabi ko na yung ipinanganak ay sariling kanya. Ibig sabihin, biological. Hmm. Okay. Next question. Next Okay. question. Pinili mo po yung biological. Ayon po sa dictionary, ang ibig pong sabihin ng biological mother, the mother who provides the egg and gives birth. Tama po ba ito ayon sa inyong tema o hindi? Yes, tama po yan. Kasi human, ano po yan, human works po yan. Pero tandaan po natin na may part ang Diyos. No? So, hindi mo pwedeng ipasok ang gawa ng Diyos sa diksyonaryo. Dahil Luke 1:37, there's no impossible with God. Kahit hindi na siya gumamit ng egg. Because God is powerful. Next question. So, labas siya dyan sa Next question. diksyonaryo. Next question. Nag-agree po kayo according to the definition. Definition lamang po ito sa dictionary. So sabi mo, hindi kailangan ng egg. So ano ba talaga? Kasi biological ang pinili mo. Meron bang egg dito na ayon sa definition o wala? Sa kay Maria, in case kay Maria at kay Jesus Christ. Meron Sa wala? part ng God, dahil God ang gumawa niya, no egg yan, no? John 6:68, sa Good News Translation, hindi na po yan kinakailangan pa ng egg dahil sabi dito sa John 6:68, basahin lang natin sa Good News Translation, pakita ko lang, no? Na hindi na kinakailangan ng Next egg question, yan. bro. Okay, next question. Tanong mo na lang ulit, Pastor. Okay, yeah, okay lang. Sabi mo hindi na kailangan. So, bro, with a dictionary, ano ba talaga yung pinaka meaning po ninyo ng mother o yung ina? Ano ba yung with a dictionary, hindi po sa opinion mo, may dictionary Objection, Mr. Moderator. Objection lang. Okay, pause the time, pause the time. Anong objection, Yes, hindi bro? niya ako pwedeng pukpukon sa dictionary lang. Kasi ang pinag-uusapan namin dito, Bible, the revelation of the Bible. Sa Bible, ang Diyos hindi gumagamit ng egg. Ba't ka sa dictionary tumatakbo? Biblia tayo. Okay. No, kaya nga sabi ko, sa dictionary, part yan sa human. Pero ang sagad, wag mong ipasok dyan. Okay. May counter ka ba, bro, Ryan? Yes po, may counter ako. Kasi ang tanong ko po kasi, meron po kasi yung meaning Nagtatanong tayo ng meaning. It's either biblical Yung counter mo, dictionary. bro, yung counter mo, bro, sa counter objection yun. Dun sa inobject niya, bro. Yes, counter objection nga, moderator Nagtatanong ako kung alin po kahulugan using dictionary. It's either worldly dictionary o kaya biblical dictionary. Kaya gusto ko pong malaman kung ano po ang ibig Okay. sabihin diyan. Okay. Yes ko na. Okay. Bilang moderator at sa ayos ng debating ito ay ako po ay hahatol na, magdedesisyon na moderator. Dahil po sa unang latag po natin at nasa rules naman po yan na wala naman po siyang binanggit sa dictionary at wala na po ako na sulat according sa dictionary ay hindi po siya papasok po tayo sa rules na wala po siyang inilatag dyan. So, tanong ka ng iba, bro, kasi wala po siya sa dictionary kumuha. Kumuha po siya sa isang dogma at saka sa Bible, bro. Okay. Agree ka ba sa dictionary, na biblical dictionary sa lexicon ng ina? Bro, Junri, yes or no? Agree ka, yes or no? Yes, agree tayo dyan. Pero bro, Pastor Rian, biblical basis tayo ngayon dahil ang pagpapahayag sa pagkatao ni Panginoon Kristo sa Bible wala sa dictionary. Sa Bible tayo, ang Diyos hindi gumagamit ng egg. Ano ka ba naman? Next question. Okay, next question. Regarding po sa sinasabi mo, sa presentation mo kasi, sabi mo doon, she contributed. Ito yung kinote mo Sabi dito, she contributed everything to the formation of the human nature of Christ. You said everything. Ibig mong sabihin, itong everything na ito, lahat na po. Kasi everything wala namang ibang ano dyan. Everything ba ito? Lahat na po? Yes or no? Everything of human person. But sa part ng divinity, Matthew 1:20, from the Holy Spirit. Matthew 1:20, no? For that which is conceived in her is of the Holy Ghost. So part ng divinity sa Diyos yan, pero yung everything na galing kay Maria, ang kanyang humanity niya, hindi ang kanyang divinity. Next So question. wag nating Next question, wag nating sige, next question na.
Okay, next question. Ang ibig mong sabihin, dahil everything, kasama po dito yung flesh and blood. Galing po kay Mary yun para sa yung aral. Yes or no? Yes, yung flesh and blood niya sa kay Mother Mary yun galing. But dahil pinagmamayari na yun ng Diyos, Acts 20:28, yung blood na yun sa Diyos na yun, hindi nasa kanya. Kay nang Birheng Maria. Kay Maria nagmula, pero dahil pinagmamayari na ng Diyos, it's divine. Kaya nga nakakapagligtas na yung dugo eh. Next question. Next question, bro. Okay, so ibig mong sabihin, yung everything ngayon ay hindi lang yon kay Maria. Ibig sabihin yung, for example, yung dugo, sa Diyos din yon, hindi rin, hindi kay Maria. Kasi sabi mo, she contributed everything about his human nature kasama dugo doon. Is that correct? Nagmamayari na ng Diyos yun. Nagmula kay nang Birheng Maria, pero dahil pinagmamayari na siya ng Diyos, sa Diyos na yun. Katulad mo, yung dugo mo, sasamahan mo pa ba yan? Sa'yo na yan. Ikaw na nagmamayari ng dugo mo. Gayon din kay Panginoong Jesucristo. Ang pinagkaiba lang sa dugo natin, kay dugo ni Panginoong Jesucristo, ang dugo ni Panginoong Jesucristo, dugo ng Diyos. Acts 20:28, blood of God. Next question. Okay. Ang ginamit mong, sinabi mo po na hotheos, binanggit mo na may hotheos doon po sa God with us. So, may definite article doon. So, ang tanong ko po sa iyo, ito bang statement that Jesus is God? May hotheos ba dyan? Yes or no? Jesus is God. Saan? Clarification mo na, Mr. Moderator. Pause the time. Yes, sige, kasi bro. ang tanong niya kasi sa Mateo 1:23 na hotheos. Tapos ang pinalo-up niya, Jesus is God. Tapos tinanong niya, may definite ba? Para kasing wala doon sa Matthew 1:23 yung Jesus is God eh. Ang doon sa Matthew 1:23, hotheos, yun ang ginamit ko eh. So medyo mayroong Paki-clarify na lang. i-clarify Pastor, kung saan banda siya nagtatanong. Okay. Paki-clarify kung saan. Kasi nakakalito yung tanong niya. Ginamit ko po, moderator, yung kanyang sinabi na may definite article po yung hotheos sa Matthew chapter 1, nagbinasa niya 23. So I am talking of now Jesus Christ, about the divinity of Jesus Christ mula sa 7:14 ng Isaiah, ginamit niya 9:6. So therefore Jesus is God. So sa statement ba na Jesus is God, hotheos ba, meron bang hotheos dyan, yes or no? Yun lang po. Okay. Wala Pakisagot, bro. kasi No. wala Okay. kasi nga Jesus is God kasi yung ho kasi dito sa lexical kasi na definition ng ho, ang ibinigay dito na ang ibinigay dito na mga definition sa ho is the, number 1 yung the eh. Tapos ito the, this, that, Next one, question. he, she, it. So Okay. yun ang Next ano question. ng who. Next question. Ayon po sa tema na Mary is Mary the Mother of God. So yung God po dyan, yung God po, na salitang God po dyan, ano po ang function dyan sa grammar ng salitang God? Doon po sa tema natin na is Mary the Mother of God. Ano pong function sa grammar dyan? Sa Catholic theology, function siya sa person, no? Actually, pwede siya sa divinity o sa nature, but sa Mother of God specifically sa person, sa second divine person. Yan po sa Catholic theology, no, na pag sinabing Mother of God, nagpa-function siya doon sa God as person, Next question, bro. doon Next sa question. persona ng Diyos. Okay, sabi mo, pwede sa nature. Tama po ba yung sagot mo na pwede sa nature po yung God po dyan sa statement na is Mary the Mother of God? Tama ba yun? Yes or no? Oh, yes, pwede siya kasi even in the Bible, ang God sa Bible nag-refer sa nature, minsan din nag-refer sa person. Pero kinakailangan i-clarify ano ang punto ng pagsabing God. So sa Catholic theology, klinaro, binasa natin kaganina, yung God na yon ay ang second divine person. So hindi siya tumutukoy sa humanity, but sa Next question, sa bro. person ng Diyos. Next question, bro. Okay, next question, Brother John Ray. The statement Mother of God, sabi mo pwede pwede po sa nature po 'yon. Yung statement kasi Mother of God ang aking tanong. So uulitin ko po for clarification. Sa salitang Mother of God o phrase na Mother of God,
para sa iyo, yung God dyan, is it nature or person? Person. Binasa na nga natin kaganina ang teaching ng simbahan. Person siya tumutukoy. Ayan, basahin na lang natin. Ayan, no, napakalinaw dyan sinabi ng simbahan, no. Mary is truly the mother of God. That is, she conceived and bore the second person of the divinity. The second person ang ipinanganak niya. So yan ang paliwanag ng simbahan, Pastor Yan. Next Okay. question. So, hindi po ito patungkol sa nature ni Jesus Christ. Yes or no? Yes, sa person of Christ. Dahil ang persona ni Panginoon Kristo is divine. Divine person siya. Okay? Ang tangible kasi is yung person, hindi naman tangible yung nature eh. Okay. So, Last question. alright, last question. Ito pong God, na terminong God, ito po ay tumutukoy sa kanyang divine, right? Divine nature, correct? Divine and person. Sabi ko na kaganina, divine and person. Dalawa nga eh. Depende sa pag-construct ng sentence. Kung may Mr. Moderator? Time na yun, time na yun. Ano mo na yung time? May tunog? Ano yun? Time yun, yung time dito sa apps. Ay, sorry. Baka yung tunog na. Time na? Sa apps. Sasagutin ko muna yung yung Sige, huling pwede mo tanong. pasagutin. Meron ka pang ano. Kasi six na-distract kasi seconds. ako. So, as I answered na already kaganina, Pastor Yan, yung salitang God, pwedeng divine, pwedeng person. Pero specific sa teaching ng simbahan, yung God na Mother of God is tumutukoy sa person of God, hindi sa divine. Sa Okay. divinity. I mean, hindi sa divinity. Okay. Yan, maganda pong balik-taktakan ng dalawang debaters natin at talagang napakaganda ng tanungan at saka latag. Okay. Dadako na po tayo sa ating negative side ng unang latag ni Pastor Ryan Puentes. Pastor Ryan, pag ready ka na, yung time mo mag-start na. Okay, so ready na po, Mr. Moderator. Okay, una sa lahat po mga kapatid, kaya nga tayo po ay nagiging negative po dito sa tema na ito kasi nga isa ito sa mga napaka magulo na tema po o kaya statement o kaya phrase. Magulo po ito. I just would like to point out, gusto ko pong i-point out na kaaalis lamang po o kaya naglabas po ng statement itong bagong Santo Papa ngayon patungkol po merong letter lumabas about sa tinatawag pong Mater Populi Fideles, no, yung the Mother of the Faithful, na talagang ni-remove po nila yung mga ang statement po Objection, doon. Mr. Moderator, objection mo na. Pambihira. Wait lang. Objection, bro. Objection pa, Mr. Moderator. Okay. Well, specific po ang topic, Mr. Moderator, Mother of God. Huwag na siyang pumunta sa ibang doktrina ng simbahan na inalis. Kasi hindi mo naman alam ang pinaka-teaching ng simbahan, pastorian, para anuhin mo yan, itakil mo yan. Dito ka sa magnigit ka na lang sa topic natin. Huwag ka na pumunta sa iba pa. Ano na yan ang sayo eh, pandamay na yan eh. Hindi mo ba kayang inigit yung tema mo? Okay. Counter po, counter. May counter ka, bro. Sige, bro, Nagpe-present po lamang ako, Mr. Moderator. Nagpe-present pa lang, no? Huwag kang masyadong... Pero out of topic, Mr. Moderator, isa sa rules natin, di dapat out of topic. Ang bihira. Nasa Moderator, gusto ko po i-point out sa'yo. May Mother of God po sa Mater of Fideles. Merong Okay. Mother of God doon. Okay. Dahil tapos na kayo mag-object, no, bilang moderator at sa ayos ng debating ito, ako yung magmo-moderate, magde-decide na po ako, no. Yung out of topic natin is dun sa pagtatanong at saka sa paglalatag, ano. Pero inaantay ko naman yung latag mo, bro, kung papasok ka kung saan-saan, pakinggan muna natin, bro John Ray. Time naman yung na-consume dyan eh. So, I submit, Mr. Moderator. Kung saan man Pero siya pumunta- kung marinig natin, Mr. Moderator, na medyo lumihis na talaga, mag-object ako uli, ha? Sige. So, pakinggan lang muna natin kung saan papunta yung kanyang latag, bro. Kasi isasakop niya na talaga lahat 'yan eh. Diyan siya gagawa ng negation para mapamalian yung pagiging affirmative mo eh. Sige, bro. Itopic mo lang kung lilihis ka man sa ibang topic, bro, itumbukin mo lang yung dapat na magiging Mother of God diyan sa sinasabi mo, bro.
Sige bro, continue yung time, continue yung paliwanag bro. Yes, ang intro ko nga po, yung Mother of God na titulo kay Maria, yan po ay isa sa mga magulo po at vague na statement na katulad po sa sinasabi doon, no, yun nga ang gusto kong ipunto. Kaya nga mali yan, it is because that is a vague phrase, statement, Mother of God. So gusto kong point out sa inyo, para sa inyong kaalaman, doon po sa bagong letter na pinamagatang Mater Populi Fidelis, meron pong mga inalis dyan dahil po vague. Yan ang aking punto. I will not go to another topic. Napakaganda naman ng topic na to. Tapos pupunta pa akong ibang topic. Wala na ako sa katinuan dyan, mga kaibigan. No? Gusto ko lang i-point out na ito po ay dahil ito po ay naging dogma, kaya hindi na po nila maalis-alis ito. Hindi katulad ng iba na hindi po naging dogma, kinarify nila na hindi po nila tinatanggap ito as dogma dahil nga ito nga pong mga dalawang aral ay vague o kaya nakakalito. So isa ito na nakakalito po na aral kasi yung sinasabi niyang Mother of God, no? Hindi talaga akma po doon sa sinasabi ng mga talata sa Biblia, mga kapatid. Yung sinasabi nilang Mother of God. Una sa lahat, nagtatanong tayo ng dictionary kung ano ba ang ibig sabihin kasi binigyan tayo ng pasiunang mga katotohanan na ang sabi niya, hindi raw ontological mother si Mary. That means, mga kaibigan, mga kapatid, hindi nga po siya mother doon po sa pagka-Diyos ng Panginoong, o kaya yung pagka-Diyos, alright, na existing po, ontologically, yun pong pinanggalingan ng Diyos, no? Kaya nga, gusto nating malaman kay Brother John Ray kung saan po sila kumuha ng kahulugan ng salitang mother. Una, sinabi niya, biological. Ayon po sa dictionary na biological mother, the woman who provides the egg and gives birth. Yun po yung ibig sabihin. So ibig sabihin, mga kapatid, meron po talaga silang kakaibang dictionary. Ayaw daw niya nito sa dictionary, dito daw siya sa Biblia. O tingnan natin yung Biblia kasi yung Biblia, meron pong Greek lexicon po yun. No? Titignan natin kung meron po ba itong kahulugan yung salitang mother. Okay? So dito, tignan natin sa Greek kung ano po ang kahulugan nitong tinatawag na salita na noun na mother. Okay? Hindi naman ito masyadong mahaba na first presentation. So let's see. Dito tayo sa Lucas kasi meron po ditong meron po ditong salitang mother. Okay, so that is 3384 po na meter o mater. A mother, metaphorically as the source of something. Ayan the source of something, the motherland. Ito po yung noun niya, feminine po ito. Mother, literally or figuratively, immediate or remote. Mother, yun po yung binigay na kahulugan. Kaya meron talaga itong kahulugan . So sa kahulugan po ng mother, kahit saan mo pa titignan, hindi po talaga papasok ito yung tinatawag na Mother of God. Kasi una sa lahat, yung God, okay, tanong ko po, ewan ko po kung talagang alam ni Brother John Ray po ito . Sabi niya kanina, yung Mother of God, tinanong natin, ano bang ibig sabihin, ano ba ang function ng salitang God doon po sa Mother of God? Sabi niya, pwede daw yun sa nature. Maling-mali po si Brother John Ray. Later on, binawi din naman niya. Pero mga kapatid, yun pong Mother of God, hindi po yun pwede, yung Mother of God, yung God doon, hindi po yun nature. Yan po ay, yun nga ang sinasabi niyang hoteos. No? Yung meron po siyang definite article ng God. Tumutukoy po yun sa person. Kaya ngayon, ang tanong doon, yung person na yun, aling person yun? Sasabihin nila si Jesus Christ. The word God, yan po ay applicable sa Father and Son. So you have to explain to people na si Kristo lang yun. Si Kristo lang yun. Kaya nga marami nga pong sinasabi na hindi po natin tinatanggap is because
napaka-vague naman ng ano na yan. Bakit hindi na lang Mother of Jesus kung ganun? Kasi that is the second person. At ngayon, kung titignan natin, yung Mother of God, yung salitang God, tumutukoy po yun sa divine person of Jesus Christ. Kasi po si Jesus Christ ay may dalawang nature. Siya po ay may divine nature at may human nature. So saan ba dito, alin ba dito yung naging mother? O ngayon, ang mother kasi mga kapatid, kung titignan natin ang mother, yun nga sinasabi niya, source of everything. Maling-mali po yung sinasabi ni Brother John Ray, galing daw ang dugo daw ni Kristo, galing sa kay Maria. Mali po. Scientifically and biblically, walang ganyan, Bro John Ray. Alam mo kung bakit? Kasi scientifically, hindi talaga magmi-mix yung dugo ng bata at saka ng ina sa sinapupunan. Yung nutrients, yes, galing sa ina yun. Pero yung dugo, hindi po. Kaya nga, ikaw at siguro, ikaw at ang ina mo, magkaiba kayo ng blood type. It's because hindi po magmi-mix, hindi po galing sa iyo lamang yung dugo mo. Kasi yung lahat sa iyo, nanggagaling po yan sa iyong ina at saka yung inyong ama. Diba? Yung DNA natin, galing po yan, 23 chromosomes from the mother, 23 chromosomes from the father. So hindi mo maano kay Jesus Christ. Ang napakagandang definition po ng mother na yan, dito sa surrogate mother siguro, a woman who marries a woman who carries a pregnancy for intended parents. Yung parang ginamit lang yung womb pero hindi po galing kay Maria yon. Galing po yon sa banal na espiritu, yung kataas-taasan. Sabi po nga dito sa Lucas 1:35 na she will be overshadowed by the power of the Holy Ghost. Kasi nga hindi nga magiging hindi mabubuntis yung birhen. So kaninong gawa 'yun? Gawa ng Diyos. Hindi gawa ni Maria 'yun. Ginamit lamang po siya. Now ngayon, yung statement na Mary, the Mother of God, yung tema, yan po ay patungkol lahat kay Maria, mga kapatid hindi naman yan patungkol sa Diyos o kaya kay Jesus Christ. Mary, the Mother of Christ. The Mother of God. Napakasintro ni Maria. Okay? Siguro, mas okay pa siguro yun with explanation yung Theotokos, which is God-bearer. Wala po tayong pagtatalo na yung dinala ni Jesus, ni Maria sa sinapupunan niya, ayun po ay God at saka man. Kasi dalawang nature yung nasa sinapupunan niya. God ba yun? Yes. Human ba yun? Yes. So ngayon, kung dito tayo sa ibang definition ng mother, ang sabi po sa mother, originator. Siya yung doon nang gagaling. Hindi a-apply kay Maria yon kasi hindi naman galing doon kay Maria si Jesus Christ. Kaya nga inalis ng Vatican po yung mga vague na statement na hindi po, yan ay nakakalito daw ngayon, isa ito sa nakakalito. Ang problema, naging dogma na po, kaya hindi nila maalis-alis ito, pero nakakalito po ito. In fact, ito pag titignan mo po yung kahulugan ng mother, which is yung source and origin, mga ganon, yung God, yung divine na God, yung divine po, hindi po nanggagaling kay Maria yon. Wala pa sa Maria, nandoon na. Divine yon. Okay? So, hindi po ito patungkol si Kristo by Diyos o hindi. No? Ito po'y patungkol sa statement na ina ba talaga ng Diyos? Hindi matatawag na ina ng Diyos. Sa definition ng pagkaina, even yung God, that is a divine nature na hindi po maipanganak ng kanino. Hindi po walang pinanggalingan, eternal nga bago pa, no? John 1:1, in the beginning was the Word and the Word was with God and the Word was God. Wala pang ina yun sa John 1:1. Dito, God na nga sa John 1:1, wala pang ina. Dito pa sa 14, nung naging tao, doon po may ina. Kaya Mother of Jesus ay tamang-tama. Time na po. Thank you. Alright, ganda po ng latag ng ating negative side. At Brother Junri, ready ka na po yes, ba? Mr. Moderator. Okay po. Okay. So, doon lang ako mag-ano sa mga sinabi niya, no? Okay, so unang question, dito tinira mo yung mga inalis ng simbahan, no? Pero pinaliwanag mo rin na hindi inalis ang Mother of God dahil ito ay dogma. Tama ba yun, Pastor Ian? Tama yun according po sa article.
na ipinadala kasi nga ang dogma hindi na pwedeng alisin yon. Kaya nga inalis ang aking punto dahil nakakalito yung dalawang statement patungkol kay Maria, inalis yon o kaya binago o kaya nilinaw na hindi po yon dogma at hindi po kailangang itigil na po yun Next kasi question. nakakalito. So hindi kasali sa inalis yung Mother of God. Hindi nga kasi nga dogma na hindi na kailangang alisin. Kaya pero ang punto doon kasama po ito sa nakakalitong statement. Kaya dapat sanang alisin ito yun nga naging dogma. So hindi po. Next Ang question. sabi mo kaganina kasi, mali at vague yan. No, mali at vague, nakakalito. Kaya nga inalis yung iba. So therefore, yung Mother of God, hindi yun nakakalito dahil hindi inalis. Tama, mali? Mali, nakakalito po 'yon. Hindi lang pwedeng alisin kasi nga naging dogma na ang nag-alis kasi bagong Santo Papa pa lang ninyo. Hindi niya maalis-alis 'yon. Kaya nga hindi niya inalis pero talagang nakakalito 'yon. Next question. Sige, leave it to the listener na lang, no? Okay, so dito tayo sa dictionary, no? Kasi parang ini-insist mo na kinakailangan para maging Mother of God siya, kinakailangan pumasok siya sa definition ng dictionary? Yun ba ang punto mo? Yes po, kasi po mother or ina may kahulugan 'yan eh. Kaya kailangan nating definisyon, i-define natin kasi nga yun po ang statement. So you have to define mother, you have to define God. Kasi kailangan po ng definition 'yan. It's either biblical, meron naman tayong lexicons, then sa dictionary din sa ating lingwahe. Okay, maraming salamat. So, mali na sabihin Mother of God kasi hindi niya, sabi mo kanina, hindi ina si Inang Bering Maria talaga ayon sa dictionary. Yes, hindi po biological mother na ayon sa inyong sinabi kanina, lalong hindi po sa ontological mother. So, kaya ibig sabihin, maling-mali talaga yan. Saan ba siya naging mother doon? Kaya, yung statement na Mother of God, nakakalito yon. Next question. Clarification, Mr. Moderator. Okay. Anong clarification, bro? Nalito ako sa sinabi niyang hindi mother. Anong hindi mother? Sinabi ko na hindi biological. Sinabi ko ba yun hindi biological? Kasi sinabi niya na sinabi ko daw na hindi biological. Klaruhin niya muna yon. Pakiulit ang sagot, Pastor. Sinabi po niya hindi ontological. Sinabi niya kanina hindi ontological. Hindi yung hindi mother, hindi yung hindi ontological, yung hindi mother. Ay, yung hindi biological. I mean, hindi biological. Sinabi ko ba yun, hindi biological? Hindi nga, ontological nga ang sinabi ko, bro. Ontological. Clarification nga, so hindi biological kasi narinig ko kasi hindi biological ang sinabi mo eh. Okay, ang sinabi ko po ganito. Sabi mo kanina, hindi po siya mother ontologically. O ngayon, dahil binasa natin yung dictionary na biological mother, hindi rin po. Kaya nga nakakalito. Hindi ko po sinabi na sinabi mo. Sinabi ko na sinabi mo na hindi ontological mother. Okay, next question na. Okay, so hindi siya biological mother of Jesus, ganon? So mali sabihin na mother of Jesus. Hindi po. Hindi po mali. Tama po yung Mother of Jesus. Yun nga yung last statement ko eh. Kaya nga, doon po siya papasok. Doon po sa apat na definition sa dictionary, surrogate mother. Pero pagka sinabi mong biological mother kasi, doon po sa definition who provides the egg, hindi po siya papasok doon. Saan mo nabasa sa Bible na si Inang Bering Maria is surrogate mother? Wala po yun sa Bible. Yun po wala yung pala. definition Okay. ng salita. Teka muna. Meron ka Yun pang po ay 15 seconds po. definition po yon sa salitang mother. Dictionary po yon. Kasi nga, sabi ko sa iyo, maraming definition ng mother eh. Doon po sa biblical, lalo na pong hindi. Wala namang mababasa dyan, Mother of God, lalo na pong mali ang tema. Next question. Okay, walang mababasa na Mother of God. Sa ngayon ka ba na may mababasang Mother of Lord sa Luke 1:43? Yes or no? No. Meron pong Mother of my Lord. My Lord, hindi po Mother of Lord. Mother of my Lord, sabi ni Elizabeth. At yan po ay tumutukoy kay Jesus Christ. Hindi po yan tumutukoy sa Diyos o kaya doon po sa salitang Diyos. Kasi po, Jesus Christ is also Lord.
Next question, bro. So yung pagsabi ni Elizabeth na mother of my Lord, ang ibig niyang sabihin pala dyan, mother of my Lord na hindi Diyos? Ganun? Yun bang punto mo? Hindi po. Ang Mother of my Lord, patungkol po kay Jesus Christ kasi wala pang pangalan si Jesus Christ diyan. Kaya paano niya tawagin? Wala pang pangalan. Kaya Mother of my Lord, na yan po ay Panginoon. Kasi ang Panginoong Jesucristo, Panginoon. Yung Objection mo na, Mr. Moderator. Objection po Kasi sa time. ang tanong ko, Pastor Ray, Mr. Moderator, pinakatanong ko, yun bang Lord doon sa Mother of my Lord, hindi tumutukoy sa Lord na Diyos? Yun ang question ko, Mr. Moderator, Okay, kasi okay. Yes, sir. lumayo yung sagot niya eh. Sagot Anong Sasagot ko counter po. mo, bro? wala na. Sasagutin natin. Uulitin lang natin. Sinagot Okay, ko sagot yun. Ito ang sagot. Hindi nga tumutukoy doon po sa tinatawag mong Diyos. At tumutukoy po yon sa person mismo na si Jesus Christ na may dalawang nature. Yung pagka-Diyos at saka pagkatao. Wala pang pangalan. Kaya sinabi niya, Mother of my Lord. Pero hindi po, kasi kung titignan natin, hindi po yan uma-apply Next sa... question, bro. Next question. Pastor Ray, hindi mo ba alam na sa Bible, yung my Lord is papatungkol sa Diyos yun? Pag sinabing my Lord or the Lord God ang kasunod din, hindi mo alam yan? Yes or no? Hindi po doon po sa hindi po doon sa Luke chapter 1. May context po na Lord God, pero may tumutukoy na Lord kay Jesus Christ mismo. Pero merong Lord God, Old Testament, tumutukoy po sa Diyos na silang tatlo po yon kasi Trinitarian tayo. Yung Lord God doon, that's the Father, the Son, and the Holy Spirit. So paano mo ipapaliwanag sa amin na mother of my Lord, pero hindi siya mother of God? Yung Lord na yun, hindi yun God? Paano mapaliwanag? Ito paliwanag. Hindi. Mr. Moderator. Check, okay. Ang pinakauli kong tinanong, yung pagsabing mother of my Lord, yung Lord yun, hindi yun God? Yes or no? Bro, categorical, yes or no muna, bro. Saka sasagot ka, may Okay. 20 seconds ka. No po, kasi po yung Lord doon na God, dalawa po yun eh. Yung Lord, meron po yung God nature, meron pong human nature. So wag mong isahin po yun. Kasi nga, meron nga, tumutukoy lamang po yun kay Jesus Christ. Psalm chapter 110 verse number 1, the Lord said unto my Lord. Next Kita mo yan? question. Okay. Next question. Sabi mo, yung Lord, hindi yun God. No, ang sagot mo no. Pero sa Luke 1:68, Pastorian, sa Good News Translation, napakalinaw dito, let us praise the Lord, the God of Israel. The Lord is the God of Israel. Sangayon ka ba dito? Yes or no? Ay, sangayon po ako sa Oh, nakasulat dyan. amen. The Lord, the God of Israel, tumutukoy po yan sa tatlong persona. The Lord, the God of Israel. Hindi po yan tumutukoy sa isang persona, kaibigan. Sa Old Testament pa lang, ang Diyos na tatlong persona, the Lord, the God of Israel po yun. Pero nung sinabi ni Elizabeth na Mother of my Lord, tumutukoy kay Jesus Christ. Next question, bro. So, sangayon ka na yung Lord doon is God pala. Yes or no? Yes, sa 68. Okay. Hindi po doon sa Mother of my Lord sa 40, is that 40, 38, 39, 40, diyan po. Yung po sinabi ni Elizabeth. Kasi si Elizabeth nga, again, wala pang pangalan dyan. Pinalitan lamang po yung Jesus as Mother of my Lord. Sino po yon? Tumutukoy po sa kalawang persona yon, which is Next the question, bro. Lord Jesus Christ. Sabi mo, itong 68 tumutukoy sa tatlong persona, Pastorian, ang sabi dito sa King James Version, Pastorian, blessed be the Lord God of Israel, for He hath visited and redeemed His people. Itumutukoy ito kay Kristo Itong Lord God na ito, itumutukoy kay Kristo na pumarito para tubusin tayo, hindi sa tatlong persona. Pastorian, paano mo hihilutin yan sa baliktad mong sinabi? Paano? Very basic po yan. Ang Redeemer po, that's the God of Israel, that is the triune God. Kaya nga, una, ang Diyos ang nagbigay kay Jesus Christ, Jesus Christ ang namatay, yung banal na Espiritu naman yung silyo. Kaya wag mong i-single out yan kay Jesus Christ. That's the God of Israel, the triune God. Triune God, ang sabi dito, He, singular yan no, He. Paano naging triune yung He? Kasi nga, iisa lang ang Diyos Kaya nga ginamitan ng He. Pero that is the Lord God of Israel. Pambira ka. Bakit? Yung Lord God of Israel, hindi kasama yung Ama doon? At saka yung banal na Espiritu?
ginamitan ng he kasi nga isa lang. Gagamitan mo pa naman ng they yan. Next question. Okay. So, ibig mong sabihin, yung Lord God na pumarito at tumbo sa atin, yung Ama, Anak at Espiritu Santo. Yan ang ibig mong sabihin. Hindi po. Ang ibig kong Oh. sabihin, yung nakasulat, the Lord God of Israel. Yung He hath visited and redeemed His people, yun po ang trabaho ng iisang Diyos, which is the God of Israel, iisa po yun. Hindi po yun tumutukoy kay Jesus Christ lamang. Next question. Next question, Pastor Rian, sabi mo kaganina, ang nag-visited at nag-redeem yung Ama din at ang Espiritu Santo. Sinabi mo yung kaganina eh. No, pero malinaw kasi ito eh, the Lord God of Israel, for He had visited and redeemed. Hindi naman they ang ginamit eh. They, para sabihin mong ano yan, tatlong persona yan. Singular yan eh. He hath visited and redeemed. So, tumutukoy yan sa the Lord God na sa Iso Kristo. Yes or no? No, tumutukoy po yan sa triune God kasi po iisa lang ang God of Israel. Pero dito po sa atin, inireveal ng Diyos na meron pong tatlong persona ang Diyos na iisa. Pambihira, Trinitarian ka pa naman. Sa Old Testament, the God of Israel is one. Next question. So, sa aral mo pala, Pastor Rian, yung he is they? Parehas lang yung he at saka they? Yes or no? No, kasi po yung he, ginagamit po yan sa iisang tunay na Diyos. Pagka ikaw po gagamit ng pronoun sa iisang tunay na Diyos, hindi po they po yun. He po ang gagamitin doon kasi iisa lang ang Diyos, lalo na po ang God of Israel. That is in Deuteronomy chapter 6 verse number 4. Last question. Okay, so yung he nga dito, pag sinabing he, so yung pumarito at nagtubos yung tatlong persona, yes or no? No, hindi po pumarito. Ang sabi po, yung visited and redeemed His people, yun po ay iisa sa paggawa ng redemption of God is, redemption of His people is the triune God. Hindi po isa lamang, the triune God. Okay, time. Yan, maraming salamat po. At dyan po nagtatapos ang unang latag ng parehong panig. Anyone can claim the statement of the Bible because we can do a private interpretation. Kining ako mga kaigsunan nga gipabarog nga usa ka haligi nganong matuod ang simbahan tungod kay gitukod ni Kristo. Dili tungod sa pagkamabasa, dili tungod sa karakter, dili tungod sa ngan, usara ang haligi nga kung ipabarog nganong nahimong tinuod ang simbahang Katoliko, way laing rason tinukod sa atong Ginoong Hesus Kristo. Talakayan to, hindi bara-bara. Katotohanan lang, walang palusot. Para sa mesa ng usapan, di kami nag-aaway. Puro talakayan, hindi banggayan ng patay malisay. Aral hinahimay, parang beats na nire-replay. Truth ang target namin, hindi hypo display. Bawat teksto sinisilip, context yan di pwedeng ipinipilit. Doctrine na solid, hindi fake, hindi boses ng Diyos, di namin gustong i-credit. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip. Sa talakayan, truth ang pinanghahawakan. Keep it! Doktrina flow, hindi ito laro. Pag-unaway tumatagos hanggang buto. Sa bawat linya, puso ang sumisigaw. Katotohanan lang, walang bawal, walang bawas raw. May tanong, sige lapag mo, let's go. Di kami takot sa debate na may respeto. Espiritu ang guide, parang bigtas mood ang tempo. Pag may liwanag, lahat ng shadow nagme-melo. Hindi kami nagmamarunong nag-aaral lang. Pag may God sa mind, Diyos ang pumuno niyan. Ang Iglesia ng Diyos mula Espanya, papuntang Pilipinas. Sagot, basahin ko. yan. Hindi kompetisyon, hindi kami nagra-rhyme para lang manalo. Puso ang puhunan, hindi bara-bara ang palo. Truth ang goal, yan ang tunay na trono. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip. Sa talakayan, truth ang pinanghahahakan. Keep it, doktrina flow, hanggang dulo go. Liwanag ang bit-bit, hindi ego. Sa doktrinal na usapang totoo. The pillar and foundation of the truth is the church, and the Catholic Church is the church founded by Jesus Christ. Then, asay inyong pilion.